Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or kung gusto nyong mag-avail ng Canva Pro, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page. Para saan nga ba tong Canva Pro? Etong Canva Pro, pwede kayong maagamit dito ng mga template na kahit na hindi kayo yung gumawa. Once na kayo ay naka-Canva Pro, lahat ng nakikita ninyong design dito, i-type nyo lang dito sa pinaka-search. Halimbawa, hindi kayo marunong gumawa ng graduation tarpaulin design, type nyo lang dyan, pwede nyo tong gamitin, i-click nyo lang yan. Once na naka-Canva Pro kayo, papalitan nyo lang yung pinaka-picture dito, edit nyo lang yung pinaka-name, and pwede nyo nang magamit yon. At huwag kayong mag-alala dahil walang magagalit kung ginagamit ninyo yung mga template dito. Kasi meron pang mga earnings yung mga gumagawa ng template dito once na ginamit ninyo yung pinaka-template nila. So halimbawa, mag-search kayo dito, product label. Kunyari, meron kayong mga customer na magpapagawa sa inyo ng stickers for product label, hindi naman kayo marunong mag-design. So eto, click nyo lang yan, edit nyo lang yan kung anong gusto ninyong edit. Once na kayo ay naka-Canva Pro, pwede nyo itong magamit at walang magagalit. So ayun na nga, message nyo lang ako sa ating Facebook page kung gusto nyong mag-avail. Anyway, eto na yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang sa atin dito sa ating YouTube channel. Sabi dito ni Charmaine, nagpiprint daw yung kanyang Epson 121, ginagamit daw niya yung Epson 110 na driver. Pero may nagpa-pop up daw na warning sign na mali daw yung pinili na printer. Okay lang daw ba yon? Mga tropa, kailangan nyo talagang gumamit ng Epson 110 na driver para sa inyong mga Epson 121 or Epson 120 pa man yan. And kung gumagamit naman kayo ng print pub, and meron din tayong available na print pub, i-message nyo rin ako, yung mga bypass na tinatawag, pwede nyo pa ngang magamit yung driver ng Epson 1300 using print pub. So bakit natin ginagamit yon? Para mas ma-enhance pa yung pinaka-printer natin, yung color management ng ibang driver ay magamit natin. Dahil yung pinaka-driver ng Epson 121 hindi siya pinaka-pulido. Marami siyang mga gray area. Ano ba yung mga gray area? Merong mga settings na hindi mo magagamit. So ang tendency, kailangan mo talaga siyang gamitan ng custom driver. Nakalagay yan din dito sa pinaka-specification ng pinaka-printer nila. And eto nakalagay, mababasa ninyo, via custom settings in printer driver. Meaning, pwede kayong gumamit ng ibang pinaka-driver. Hindi lang yung pinaka-stock, pwede kayong gumamit pa ng iba pa at hindi makakasira yan. So, sasampulan ko kayo mga tropa, no? Meron ako ditong Epson 5290. Gagamitan natin siya ng driver na Epson 382 at makikita ninyo may lalabas din na warning sign. And ituturo ko rin sa inyo kung papaano ninyo yon aalisin. So una, mag-print muna tayo as normal way. Print muna natin to using Epson 382. So bakit ko ginagamit etong Epson 382? Kasi nga may mga gray area yung printer driver na pinaka-stock or yung printer driver mismo ng 5290. May mga specification doon na hindi ko magagamit yung pinaka-full specification na kayang ibigay ng printer ko. So etong driver na yon, eto yung makakapagbigay ng full potential ng pinaka-printer ko na 5290 or kung ano pa man na printer na compatible using Epson 382. So print na natin to. May makikita kayo dito na magpa-pop up na warning or different product is selected. Ayan mismo, nakikita naman ninyo. And syempre magpiprint na yung printer ko dito sa tabi ko. Hindi ko na lang lalagyan ng pinaka-camera para mabilis natin ma-edit. So papaano natin to maaalis? And syempre alam ko naman sa inyo na medyo kinakabahan kayo sa mga ganyang bagay. Kasi pare-pares lang tayo, lalong-lalo na kung first time owner ka. Kasi mga tropa, ganyan din ako dati. May mga agam-agam ako, ganito, baka masira, ganyan. As times goes by mga tropa, mawawala yung mga ganyang nararamdaman ninyo. And syempre, ituturo ko na rin sa inyo kung paano to tanggalin para hindi na kayo kabahan pa or kung ano pa yung isipin nyo dyan ng mga bagay-bagay. So eto, nagprint na siya. Ayan. So ang gagawin naman natin na next, tatanggalin natin etong product or different product is selected. Pwede nyo na tong i-okay kasi tapos na siyang mag-print. Pero kung ayaw nyo naman natanggalin to, okay lang din. Basta kapag nagpe-print, huwag nyo lang siyang gagalawin. And dahil tapos na siyang mag-print, pinakita ko na sa inyo yung output, o okay ko lang to para naman mawala siya and
habang nagpiprint siya alam mo yung hindi ka kakabahan, 'di ba? Kasi alam ko kung first time user kayo ng printer, kaabahan talaga kayo diyan pag may mga error kayong nakikita. So ito turn off lang natin 'yan. So tatanungin niyo ako kung okay lang 'yon. Okay lang 'yon kasi nga pwede talagang gumamit ng custom driver sa mga printer. Pwede nyo pang gamitan yan ng print pub. Kung alam nyo yung print pub or kung hindi nyo alam, panoorin nyo na lang yung previous kong upload and pwede rin kayong mag-avail sa nun. So, nandito na tayo sa pinaka-driver ng Epson 382 sa aking lower right dito sa aking desktop. So, eto no, halimbawa, isipin nyo na lang etong driver na to, eto yung Epson 1110, 'di ba? And equivalent lang din yung gagawin ninyo. I-right click nyo siya mga tropa. May lalabas ditong monitoring preferences. Click nyo lang yan. May lalabas na ganitong pop-up. I-turn off nyo lang yung event error. Ayan. Turn off nyo lang yan. And turn off nyo lang yan. Turn off nyo lang din yan. Or kung ano yung gusto nyong i-turn off dito, ayan, gayahin nyo na lang to kung ano yung mga turn off ko. Eto, wag nyo tong ito-turn off para hindi mawala yung pinaka-icon dun sa pinaka-lower right ng inyong desktop computer. Once na okay nyo na lahat yan or natanggal nyo na yung pinaka-checkbox, ayan, na-turn off na natin, click nyo lang yung okay and magpiprint na tayo ulit. Using ulit Epson 382. So, 5290 yung pinaka-printer natin, binaypass ko lang siya into 382. Bakit? Kasi nga, para magamit ko yung specification niya na makapag-borderless ako. So, piprint na natin yan using 382. Wala nang lalabas dito na error. Nakikita nyo naman kung ano yung usual na notification ng printer ninyo kapag ka nagpiprint kayo normally. Ayan na lang mismo yung makikita ninyo. 'Di ba? Sana naririnig ninyo yung pinakatunog ng printer ko. Ayan. So, malapit na siyang matapos. So, eto na print ko na mga tropa, no? So, ganun lang, nakita nyo naman na walang error na lumabas. So, i-turn off nyo lang yun. Huwag kayong mabother sa mga lumalabas-labas na ganyan. Normal thing yan, mga tropa. As times goes by, mawawala na yung mga agam-agam ninyo na ganyan. Ang kailangan nyo lang a little knowledge lang, and syempre lahat naman tayo nagsimula sa mga ganyang bagay. And sana napakalma ko na yung mga nararamdaman ninyo or kung kinakabahan kayo, kung kayo ay gumagamit ng bypass na driver, 'di ba? Sa paggamit ng print pub mga tropa, pwede rin kayong gumamit ng print pub, lalong-lalo na yung mga Epson 121 na printer. Pwede kayong gumamit ng driver na Epson 1300 para mas gumanda yung pinaka-color management or yung pinaka-output ng magiging printout ninyo. 'Di ba? So ayun na lang, again, sa mga gusto mag-avail ng templates or Canva Pro, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.